Good day guys. So ito yung i-explain ko lahat-lahat sa mula sa problem natin hanggang sa output, then sa flowchart. So kung paano ba mag-transform ng ganito into a flowchart. So simulan natin sa problem title natin. Yan. So yung problem title natin is to design and draw a flowchart for an online shopping checkout system. So task description, design a flowchart for an e-commerce checkout system, similar to Shopee, Lazada, that processes customer information and computes the total amount to be paid. So, dito na magi-start yung ano natin. So, yung problem talaga, yung main problem natin is gumawa tayo ng flowchart or logic for an online shopping checkout system. So, um, parang ano lang 'to guys, yung flowchart natin is parang yung sa Lazada lang, gano'n. So, simula tayo sa pagpili ng products, ilan yung quantity yung bibili natin, kung ilan ba, kunwari, toothbrush yun, tapos kung ilang toothbrush kailangan mo, quantity, and syempre lalagay mo dun yung customer name mo, or yung name mo mismo, and yung address mo, or yung customer address. Then, pipiliin mo kung store pickup ba yun, normal delivery, or express delivery. So, ganun lang. And then, check out. So, inputs natin, magsimula tayo sa inputs natin. So, pinag-side by side ko na sila para madali nang i-explain. So, inputs natin is customer name. So, yung pangalan ng customer. So, ito yan. So, dito naman sa flowchart, gagamitan natin ng variable na cast name. Or, ito, customer name yan. Ito, yan, dalawang yan. Same lang yan. And then, equals, quotation marks. So, bakit quotation marks, Carlo? So, ginagamitan kasi natin yung mga words. Like, for example, name ko, Carlo. Kapag nag-input tayo niyan, dapat, I mean, nag-initialization is dapat quotation marks since hindi naman numeric yung name ko. So, kung numeric yan, kunwari customer or yung, kunwari ito, tax, di ba numeric yon. So, pwedeng 500, 1,000 yung tax. So, di ba? Numeric siya. Pero kung words yung lalagay mo, like customer address, di ba? Di naman numeric yung ano natin, yung address natin. So, quotation marks yung ilalagay natin instead of zero. So, yon. Next naman is customer address. So, ginamitan ko to ng variable na cost add. Ito yon. Then, quotation marks ulit since words yung ilalagay natin dyan, hindi numeric. Yan. So, customer type. So, ito yan guys, customer type. So, bakit dito naman, eh, di ba, ba't zero to, Carlo? So, ganito kasi yan guys. May ano yan, may code. Para siyang yung sa Seatwork natin yung code. So, may numbers kasi dito. Like, yun yung ilalagay natin. Instead of regular, is, or member or VIP, is ilalagay natin is yung 1 or 2. So, yan, zero talaga yan. Hindi siya naka-quotation mark. Since kailangan natin i-input yan is yung 1 or 2. Yun lang. Then, order type, ganun din. Zero, since andito nga sa, ano yan, yung tatlong number na yan. So, 1, standard delivery, 2, express delivery, and 3, store pickup. So, yan. Hindi siya ulit quotation mark since kailangan nating input dyan instead of a-word is yung ano nga, yung codes like yung 1, 2, 3. So, yan. So, next naman is product category. Product category, ito, ginamitan ko siya ng variable na prod category or ayan, prod product then category. So yan. So yung product category natin may apat na categories yan is or may four na codes yan. So 1 2 3 4. Yung 1 is electronics, number 2 clothing, number 3 home items, then 4 is accessories. And then next, item type. So ito yung pangalan ng bibili natin like for example no, like for example yan, item type headphones. So yan. Item type speaker, item type t-shirt, item type jacket, item type blender, ganon. So for as you can see, quotation marks yung ginamit natin. Bakit? Kasi itong mga item type natin is words, hindi siya numeric or numbers, okay? Next is item price. Ito yung item price. So, ito yon. Ginamitan ko siya ng, by the way, ginamitan natin yung item type na variable ng item type din. So, para din siya, ano, since maikli lang naman siya, item type na lang din yung ginamit ko.
Then next is yung item price. So para dito, ginamit ko naman yung variable or name ng variable na price. So ito yung mga prices. Nakikita yan sa katabi ng item types. So yan, 1.5, for headphones 1.5, for speaker 2.5, t-shirt 500, ganun. Okay. Ito, ano naman to mga to? So, andito yan, papasok yan sa computations natin. So, yung subtotal, okay. So, bakit zero to, Carlo? May ano sila dito. May value sila dito. Ito kasi siya, ito kasing, ano na to, itong hexagon na to, di ba ginagamit nga natin to for initialization. So, wag muna tayo maglalagay ng any value dyan. Pero given to okay. So, subtotal, 0, 0, 0 yan lahat, pero nagagamit natin yan mamaya sa decisions. So, makikita nyo yan, i-explain ko pa naman yun mamaya. So, yung computations natin is may encounter natin to mamaya. Babasahin ko na rin. So, subtotal is equals to quantity times price. Tax is equals to subtotal times 0.12. Discount, member or VIP only. So, kung may, sinasabi dito, ba't may ganito, Carlo? So, yung parenthesis na to is for, itong discount kasi is mag-apply lang if ikaw ay isang member or VIP. So, kung member ka, is may discount ka. So, yung formula for discount is subtotal times 15. Kung wala ka namang member or VIP, is wala kang discount. So, shipping fee, ito yung shipping fee, tatlo yan. So, unang shipping fee, standard delivery, ang shipping fee nun ay 50 pesos. Ang express delivery is equals to 100. Then, store pickup is equals to 0. Yan. Then, additional shipping rule. So, para saan to, Carlo? No? So, sabi dito, if subtotal is greater than or equal to 3,000, then free shipping is equals to 0. So, kunwari, bumili ako ng headphones na dalawa. Di ba, Carlo, pasok ba ako dun sa free shipping na yon? So, tignan natin. So, dalawang quantity ng headphones or 2 times 1,500 is 3K. So, pasok ba yon sa greater than or equal to 3,000? Yes. Therefore, may free shipping tayo. No? So, ito naman, last is total cost is equals to subtotal plus tax plus shipping fee minus discount. So, dito sa total cost, ito na yung mismong babayaran natin. Like, kung ilan-ilan na yan. Kung pagpaplasin na kasi ito lahat ng subtotal, tax, shipping fee, and i-minus na rin dito yung discount. So, punta na tayo dun sa flowchart. So, di ko pa rin tatanggalin to since kakailangan pa rin natin to para ma-explain ko tong input. Okay. So, doon tayo sa input, no? So, kapag sa input, guys, hindi na tayo maglalagay ng mga quotation marks. So, kasi variable na lang dapat yung dapat natin mailagay dito, no? So, wala na siyang equal, wala na yung ganito, wala na yung ganyan, okay? Punta tayo dito sa next ng initialization, which is yung input na. So, input, cost name. So, as I said earlier na variable na lang yung ilalagay natin dito. Hindi na siya mag-equal, magaganyan, or equal to 0, equals to quotation marks. Hindi na. So, ilalagay natin yung mga variable na to. Ito, yan, ito, yan. So, cost name, cost add, cost type, then yung 1, 2, 3, 4, 1, 2 for customer type, then order type is 1, 2, 3. Yan. Then, napaliwanag ko na ito kanina. Then prod category, apat din yun. Then, item type, yung type, like itong walong to. Then, yung quantity, kung ilan ba yung binili natin. So, may prompt tayo dito. So, di naman kailangan to, pero ang meaning nito guys is prompt. So, parang sa pseudocode, no, nagdi-display tayo. So, pag may kanto kasi, ang meaning ng display is yan yung lalabas sa screen natin. Like, for example, display, select a product category. Itong word na to, yan yung mismong lalabas sa screen natin. Okay? Yan. Kaya siya naka-quotation marks. Pwede rin tayo maglagay dyan ng display, for example, display, enter your name, ganun. So, pero yun na yan. At yung mismong explanation na dito is display, para ano lang siya, parang pinapaganda lang ganun. So, mas pinahaba lang ko lang konti. So, wala naman tong masyadong papaganda lang talaga tong display. So, kapag sinabi ni sir na ano to, ba't may ano tong part na to, so sasabihin natin, sir, prompt yan bago tayo mag-decision. So, sabi dito sir, select a product type. So,
after nyan, dapat magka-proceed tayo dun sa product type. So, yun yan. Yun yung sasabihin nyo kay sir. Sir, prompt po yan. Yan. So, after nyan, decision na. So, dito na papasok yung tatlo. Yan. Pero uunahin natin yung product category since yun at lagi na una natin, di ba? Hahanap tayo ng category like for example, electronics, ano ba yan? For example, gusto natin bumili ng cellphone sa Shopee, di ba? So, syempre, hanapin mo natin yung electronics na yun. Then, yung CP or yung cellphone na gusto niya. So, yan. So, product category, since um, product category equals 1, so yung product category number 1 natin is yung electronics. Yan, electronics. Then, dun muna tayo sa yes. So, if yes, then diretso sa decision ulit. So, bakit may decision ulit dito, Carlo? No? So, may dalawa kasing item type na naka-under sa electronics. Ayan yon. Ito kasi yan. Yan. So, then muna tayo titingin, no? So, item type is equals to headphones. So, yan. So, if yes ulit, didiretso tayo doon sa item type. Ito yung lalabas na ano, item type is equals to headphones. Yan kasi yes siya eh, no? So, kapag yes, ito yung lalabas. Headphones, then yung price niya, diba yung price niya? Nakalagay na dito, 1.5. So, lagay din natin yung price na 1.5. If no, anong gagawin kung no? So, since hindi natin to kailangan pahabain. Hindi ko na nilagyan ng diamond na isa pa para sa speaker. So, kung may diamond pa yun na isa, item type is equals to speaker. Pero hindi na natin kailangan yun. So, yung kailangan lang natin ilagay is kung no na nga siya, pwede natin kaagad i-direct dito sa speaker. So, kung no na siya, kung hindi headphones, edi speaker. Yun lang. Item type is equals to speaker. Then, price, 2.5. Okay? Then, saan ba diretso yan? Mamaya, i-explain ko saan diretso to mga araw na to. So, after ng item type, then yung price, dun. So, tapos na tayo dun sa yes, ng prod category number 1. So, dun naman tayo sa no. No? So, kung no naman to, saan tayo diretso? So, kung no, kung hindi product category number 1, dito tayo magpo-proceed sa clothing number, product category number 2. So, ito na yon, no? So, doon muna tayo sa yes. Lagi tayong sa yes muna. So, product category equals to, if yes, diamond ulit tayo. Bakit tayo nag-diamond, Carlo? Kasi dalawa yung under ng clothing. So, by the way, kung nagtatanong kayo, nakalimutan ko yung sabihin, bakit diretso doon sa dalawang to? Bakit hindi mo na sinasabi tong yung category? Kasi guys, nakalagay na yan dito. Ayan no, clothing. So, eto number 2, ito na lang kailangan natin i-decide. Ito number 2, instead of clothing. Bakit? Kasi nga nakalagay na nga siya dito sa input. So, kung ilalagay pa natin to doon, ilalagay pa natin doon ng clothing, redundant na siya. So, hindi na siya kailangan. So, kapag nag-prod category, matik na clothing yung tinutukoy niya doon. So, okay, so decision tayo dito, dalawa yon. So, t-shirt muna. So, item type is equals to t-shirt. If yes, item type, ipiprint natin yung t-shirt, then yung price yung t-shirt. Ano ba yung price yung t-shirt? 500. So, yun yan. So, paano kung no naman, no? Kung hindi naman t-shirt, jacket tayo. So, item type is equals to jacket, then yung price ng jacket, 1.2. So, yan. Then, may arrow na naman dyan, papunta doon. So, mamaya natin itackle yon. Okay, so nung naman tayo ng product category. So, paano naman kung nag-no yan, Carlo? Diretso tayo dun sa, sa home items or sa product category number 3. So, dun naman tayo ulit sa yes. So, decision. So, ba't may decision ulit? Kasi dalawa din yung item type doon. So, uunahin natin yung blender. No? So, kung okay lang naman kung sino mauna dyan, pero inuna talaga natin kung sino yung nauna doon sa item type. So, yung nauna dito sa item type ng home items is blender. So, item type is equals to blender. If yes, then ilagay natin item type is equals to blender and then yung price niya which is yung 1.8. So, paano kung nag-no naman ulit? Nag-no na naman. Di na yung blender yung binili niya. Doon tayo diretso sa rice cooker. Since dalawa nga lang naman yung pagpipilian mo, doon ka na. No?
So, item type, rice cooker, price is 2 Ayan. So, nasa table naman lahat ng inputs natin. So, di na tayo magkakaila kung ano. Then, next naman is sa no tayo. So, if no naman sa product category number is equals to 3, if no naman yan, didiretso tayo dito sa accessories. So, bakit dito accessories? Sa ibang product category, hindi mo nilalagay yung ano, yung mga pangalan. So, ganito yung explanation. So, itong accessories na to is product category number 4 na to. So, sabi kasi ni sir, wag na tayo, i-assume natin na lahat ng input ay tama. So, hindi na tayo maglo-loop. So, yung una ko kasing flowchart is may mga loop yun, no? Pinag-loop ko siya, kunwari kapag hindi talaga siya, kunwari dito, invalid na to, invalid yung isang decision, like wala na siyang pupuntahan, i-loop ko yan dito sa pinakataas. Pero, sabi ni sir, tanggalin ko daw. So, dito, since product category number 4 yun talaga siya, di ba sabi nga ni Sir, i-assume natin na tama lahat ng input. Kung nag-no na siya doon sa tatlong prod category, simula dito, no siya dito, no siya dito, no siya dito, dapat dito, yes na. Parang kasi nga, nag-assume tayo na tama na yung inputs lahat. So, accessories, ulitin ko, yung accessories is product category number 4 na yan. Okay? Then, walang decision dito diretso, line. Then, punta tayo sa decision. Ano ba yung underlings or naka-under sa accessory? So, yung naka-under doon is dalawa. Watch. So, unahin natin yung watch. If yes, then item type is equals to watch. Then, yung price ng watch, 2,000. If no, diretso agad tayo. Huwag na tayo mag-decision ng bag. Since yun na yun. Kung hindi pinili yung watch, diretso na yun sa bag or matik bag yung pipiliin ng customer. So, item type is equals to bag, then price is equals to 900. So, since natakil natin lahat ng product category, explain ko naman kung saan pupunta yan. So, as you can see, lahat ng price or lahat ng item type and price is nakakonect yan dito. So, ito, for prod category 1, nakakonect yan dito. Prod category 2, nakakonect yan dito. Ito yung prod category 2. Yan, then nakakonect yan. Yan, no. Then, prod category 3, nakakonect din yan. Yan, nakakonect yan lahat. Then, prod category 4, yan. So, ito, ginamitan natin ng off-page connector since hindi na kasya dun sa page natin. Then, next is, ito na. So, ito na yun. So, okay. So, doon na tayo since nasama natin lahat, nahanap natin yung price, nahanap natin kung ilan yung quantity. By the way, yung quantity, hindi natin nilagay dito since hindi na yun sa input. So, hindi na kailangan ulit i-input yan dito. Okay, so doon na tayo sa mga computations. Since nahanap na natin ulit yung price and quantity, ay subtotal na kagad tayo. So, by the way, pag tinatanong sir kung bakit quantity kaagad, saan makikita yung quantity, ang isasagot nyo lang guys, is nandito na po sa output sir. Di na kailangan ilagay yan dun. No? Quantity yan sir, quantity. No? So, hanapin natin yung computations dito guys. So, yan, lahat makikita nyo na dito sa second page, no? So, subtotal, ito na yan. In-input ko lang ulit yan dito. Pero, yan, so for these computations, hindi ko na ginamitan to ng variables. I mean, ginamitan ko siya, pero hindi ko na siya pinaikli. Like, for example, sa subtotal, yun na lang din. Subtotal, quantity, price, same price. Ay, sa price, hindi ko, ginamitan ko siya ng price na lang instead of item price, no? Then, tax na lang din. Subtotal ulit. So, sa discount, ginamitan ko siya ng malaki. So, no. So, iyan natin to. Malit din pala yung na-discount yung gamit ko dito. Tama ba? Malit lang dito discount. So, dapat maliit to. So, typo lang to. So, dapat maliit tong discount na to, ha. Malit lang yun din na to. So, after natin makuha lahat ng price and quantity, is didiretso tayo sa subtotal. So, ano ba yung subtotal? So, ito yung initial na total lahat ng natin, binili natin. So, kumbaga, guys, ito yung um, initial ano pala natin, initial. Wala pa siyang deduction, wala pa siyang tax na nakalagay doon. So, subtotal nga. So, may pinagkaiba yon, subtotal and total. So, yung subtotal, initial value pa lang nung total natin. Or parang ganun, basta search na lang, no? Then,
Basta hindi pa siya yung final total or final amount. So, next naman, after natin makuha lahat ng after natin makuha yung subtotal, didiretso na tayo sa tax. So, tax is equals to subtotal times to yung asterisk, times yan. Or multiplied to 0.12. So, saan nakuha ito? Saan nakuha itong mga 0.12 na to? So, dito yung nakalagay sa computations. Given yan ni sir, no? And lahat ng compute or ng lahat ng formula is nakalagay na doon sa problem natin. So, i-input na lang natin yan dito or ilalagay natin dito sa flowchart natin. So, next na tax is mag-determine na natin kung may discount ba si customer. So, dito na. Dito na papasok yung customer type. So, customer type natin, ulit, ginamitan natin ng variable na cost type, yung customer type para mapaikli. So, okay. So, decision tayo. Magde-decide na tayo kung ang customer ba natin ay may discount or wala. So, customer type, regular, dalawa lang yan, regular and member or VIP. So, parang ano to. Okay, so customer type number 1, regular. So, kung regular tayo, syempre wala tayong discount, no? So, customer type is equals to number 1. If yes, discount is equal to 0 since kapag regular nga tayo, wala tayong discount. So, parang yan yung mga voucher, yung discount, no? So, kung may voucher tayo, may discount tayo. So, if no naman sa customer type, number 1, if no, discount is equals to subtotal times 0.15. Saan na naman nakuha tong discount na to, Carlo? So, yung formula muna ng discount is ito. So, yung subtotal times 0.15. So, sabi nga dito, ba't to? Ano to? Parang random naman na ito. Ito yung customer type number 2, which is itong VIP or member or VIP. So, yan yun. Kapag, di ba, sabi ko nga kapag may member tayo or VIP, para siyang voucher, no? So, kapag may voucher tayo, may discount tayo. Yan. So, pag member tayo, may discount tayong subtotal times 15. Sabi ko nga kanina, hindi natin ilalagay or hindi natin i-decide kung member ba or VIP. So, kapag cost type, pag nag-note agad yan, hindi natin ilalagay yung customer type number 2 or customer type is equals to 2 since diretso na nga kagad yun. I-assume na kagad natin kung nag-note tong customer natin sa customer type number 1 which is regular, meaning member siya or VIP siya doon or may voucher siya kung tawagin. So, yun. So, ayan. So, ito. So, ito diretso sa order type. So, itong dalawang to, yung pinag-decision na natin. Ayan. So, diretso to sa order type. So, okay, ito na yung last decision na gagawin natin dito. So, paano nga ba to? So, yung order type ulit natin guys is tatlo yun. So, ito yan, standard delivery, express delivery, or store pickup. So, order type number 1, ito yung standard delivery. So, if yes, shift P is equals to 50. Saan na naman nakuha tong 50, Carlo? Dito yan. Andito yan sa problem natin or dun, given na to ni sir, no? So, shipping fee yan. Ito yung variable natin by the way. Variable name natin for shipping fee is ship fee. So, kapag tanong tayo, yun yung sasagot natin. Ship fee po yan, sir. O yung shipping fee yan. Ginamit lang namin na variable na ship fee. No? So, tanong na sir, saan mo nakuha yung 50? Doon sir sa problem mo. Doon na sa computations, no? So, pag ganun, di tayo magkakaproblema since alam mo yung sagot, no? So next, if nag-no ka naman sa order type, ayaw mo ng standard, gusto mo express. So if yes tayo, shift fee is equals to 100. So muna kayo 100. Dito yan sa problem. Given din yan, mga sir, no? So, ayoko rin ng express. No tayo dyan. Store pickup, kung gusto ko, kukunin ko mismo sa mismong store, no? So, ship fee is equals to 0. Since kukunin mo siya sa mismong store, ikaw na yung kukuha. Hindi na yung ibang tao yung magbibigay sa'yo. Yung ship fee natin is equals to 0. But 0, yun na nga. Logic na yun, common sense, na kapag pumunta ka dun sa store pickup mismo, wala ka nang babayaran since ikaw na ngayon pumunta doon, di ba? And ang isa pang rason kung bakit 0 is syempre nakalagay sa computation 0. So, lahat ng sagot natin dito, lahat ng Shipee, after na Shipee natin is may arrow yan papunta dito sa subtotal.
So, ito na i-discuss ko na yun kung ano yung subtotal. So, may decision ulit tayo. Subtotal is, if subtotal is greater than or equal to 3,000, meaning may free shipping ka. Or yung shipping mo is zero. Okay, ganito yan. So, ano ba tong itong free shipping or ano tong mismong decision na to? So, guys, um, lalo, magkakaroon tayo ng free shipping kung ang quantity natin or lahat ng binili natin is nag-equals to 3,000 and more. So, 3,000 yan hindi yan 3,001. Greater than or equal nga eh. So, kapag nag 3,000 yung binili mo, makakakuha ka ng free voucher o yung disc or yung parang shipping fee mo. Wala ka nang babayarang shipping fee kapag nag 3,000 na yung binili mong items. Like for example, yung headphones natin, anong value ng, magkano yung headphones? 1,500. Dalawa yung binili natin. 3K na yun. 'Di ba? Ayun, makakakuha ko ng shipping fee na free. Wala akong shipping fee, zero 'yan. Pero kung what if bumili lang ako ng isang speaker, no? Then yung price nun is 2,500. Sa tingin mo makakakuha ka ng free shipping? Hindi. Kasi mas mababa siya sa 3,000. Sabi nga dito, dapat mas mataas sa 3,000 or equal sa 3,000 para makakuha ka ng free shipping. So, kung mas mataas ang subtotal mo or yung binili mo, if yes, shipping fee is equal to zero. If no naman, wala kang makukuhang free shipping and didiretso na yan dito sa final amount natin. So, yung variable natin for total cost or yung final amount natin is tot cost. So, yan. Tot cost yung pangalan ng variable natin for total cost. Okay? So, yung computations, saan ako ulit to? Dito yan sa problem natin, no? So, subtotal plus tax plus shipping fee minus discount. So, bakit may ganito, Carlo? May open close parenthesis. Sabi yan ni Sir kanina, no? Kasi kapag kunwari ganito lang yan, kunwari naka-minus subtotal plus tax plus shipping fee minus discount, parang yung lumalabas kasi doon, ima-minus mo lang yung discount sa shipping fee. So, dapat included lahat. So, dapat pagpapasin mo muna tong dalawang to, ay yung tatlong to, and then ima-minus mo sa discount. So, sum na itong lahat. So, for example, is 5,000 to lahat. So, 5,000 minus discount mo na. So, kung member siya, is may discount siya, di ba? If regular naman siya, wala siyang discount. So, tapos na tayo sa lahat, guys. So, thank you. Di pa tayo tapos sa, ito, meron pa pala, no? So, yung output, ano pa natin i-output to, no? Carlo, paano to? Output, ilagay natin output, no? Output and then yung parallelogram na symbol. So, receipt, ito yung lalabas. Parang ito yung nakikita natin sa mga nakapaski or nakadikit dun sa mga parcel natin. Yung mga makikita yung name mo, makikita yung address mo, makikita yung item na binili mo, makikita yung ilan, kung ilan yung binili mo, magkano yung binili mo. Yon. So, ito yung input. So, yung ito mga to, may kita mo yan lahat doon sa input. Dito, may kita mo din yan. Same lang yan. 'Di ba? Ayan din yun. Customer name, dapat may kita natin sa output is customer name or cost name, customer address or cost add, cost type or customer type, product category or prod category, order type, quantity, price, subtotal, tax, discount, shift fee, and tot cost. So, dapat ito yung makikita natin doon sa nakadikit sa parcel natin, no? So, yan lahat. So, and then after that, after ng output natin, syempre, um, mag-end na tayo, no? So, dito na rin nagtatapos lahat ng explanation. So, magtanong kayo sa GC kung ano pa yung naguguluhan kayo, kung hindi ko pa na-explain masyado. So, pero I think na-explain ko naman lahat, no? So, magtanong kayo sa GC and good luck sa atin sa 15. Kung alam niyo yung sagot, magtaas kayo ng kamay kung nagtatanong si sir, no? So, syempre, hindi lang naman dapat kami yung gumagalaw dito. Lalo na dun sa mga hindi tumulong sa flowchart. Please, panoorin nyo to, no? Or magambag kayo kay Sarah. So, maraming salamat, Sarah, at sa aming lahat. Sa ating lahat, and dun sa mga di tumulong, okay lang. Basta, panoorin nyo tong video na to para hindi kayo maguluhan or makasagot kayo sa mga tanong mo, sir.
And kung kayo man ang magre-report, kung matawag kayo sa magre-report, mare-report nyo na maayos since napanood nyo ang akin tutorial. Maraming salamat guys and i-end ko na to. So sana nag-guess nyo lahat to simula dito sa problem natin hanggang sa flowchart natin, no? So, yun. Maraming salamat and good night.